Ang kakurangan mapasay mo. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susong kisahuan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, kung dumatong ang parasuro na ipapadala ko halip sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na gikan sa Ama, magpapatutuo siya dapit sa ko. Kamu man magpapatutuo dapit sa ko, bulita kamo kaibahan ko puon sa kapinungan. Ini kapos sinabi ko sa indo, tanganin na dahil magluya ang sa indong buo. Mapaluwason kamo sa mga sinagoga, labi pa kaya maabot ang aldaw na magagan sa indo maghuhuna na siya nagtatao ng kaumawan sa Diyos. Iyan ilibuhon ninda sa indo, puritaan Ama, asin ako dahil ninda ibig. Ini sinabi ko sa indo, tanganin na pag-abot kang panahon na yan, marunduman nindo na sinabi ko na ang sinabi ko sa indo. Ang mahal na paketa kan sa itong kaligtasan. Ebanghelyo na po sa Papa rito sa akin ko. Nagkaroon na aldaw ko rin yun. Ngayon, ka-40 dias. Sabi ko, naman kayo libat 30. Aler, paglalaki ko nung namatay, Renod na pagkirumdong sa pagmisa after 40 days. Pagbabayi 30. Ano daw kayo iba? Pareho na nilalang ni Diyos. Pareho na nagagadan. Ano kayo mas alawing ang lalaki ikan sa babae? Now, ang numero 40 sa Biblia, sa likod lang na ang pasabot is a type of purification. Kasi sa lupang kipan, 40 aldaw mapagpahat, 40 aldaw, 40 taon, kang paglakbay ng mga Israelita, dahil kay Kristo sa disyerto, 4 na pulong aldaw. Ni pag-purify asin o paglilining, siring man pagpapabalan. Considering maswerte ang mga lalaki, ano kay halawi, kung ano mga babae, ay, 30 dias lamang. Dire, so, ikadwa na kahulugan, bali sabi yun, mas makasalan kami ng mga lalaki isang mga babae. Kaya halawig dapat anak, panahonin purification yung paglilinig. Ini mo base sa nataramo ng Diyos, pero this for practical purposes. Mao talaga na ano kayo sa labing na dapat pagbayanan ng lalaki. Kaya paano, maski sabi sinugutan kang babae si Adan, sinugutan ni Eva, na kumakain kan kakanon kang prutas, alik man sa sugot kang demonyo kay Eva, pero nano daw ang pwedeng imuo ni Adan, kan lalaki. Hindi mo matapok sa inyuma. O niyan, at kapitan ni Eva, o yan, ito kauna na ini, o kaon man tulos. Kaya maybe at the end, sabi sa Diyos, ikaw na lalaki na dapat makusok ang buot, na dapat pwede magsayuma sa sugot,
nagpapadala ka man tulos, kaya anak, kung mamatay ka, halabig ang pagbabayaran. Yan yung pareho lalaki, babae, kung may kasalaan, pareho magbabayan, pareho ma-receive at maninigo na premium. Pero sa katunayan, ang mahal na Diyos di man nagkakastigo. Ang nagkakastigo, kita mismo sa sarili. Lalo na kung binahabo sa grasya ni mahal na Diyos. So, irrelevant tabi. Anong kay kamisan, ikiharapot kami. Anong yung Patrick ay basta babae 30, kung lalaki 40. Kasi magawa para makasalan kami ng mga lalaki sa babae. Pero ang kasalan hindi kinapareho yung kasalan kundi paano ang kasalan na pwede mong sa iyo ba sa sukot nagpadala tulos. So, ano yan, as representa, diri na sa kasalaan, diri kung ano ang kaluyahan, kundi ang kapangyarihan ni Diyos na minsan ngani ang bunga kan kasalaan, iyo ang kagadanan ng tao, pero huli kay Kristo ang paratubos na nagadan sa krus, dinaw niya ang kagadanan kan sa iyang pagkabuhay liwat. Kung kaya sinasabi ni San Pablo na ang kagadanan na iyo ang naging bunga kan kasalaan ay naging kapangyarihan sa pinagaan huli kan inibo ni Jesucristo. Kung kaya mao yun, ang dapat na erogyo niyato, diri ang pagkadaog kan tao uli sa kasalaan, kundi ang kapangganahan bilang pakiras kay Kristo na nabuhay liwat. Kaya at ipagpapasalamat ang inibaan manang na misa o ang Eucharistia. Pero ano ang realidad kan Eucharistia? Ano ang katotohanan pinag-rorokyaw? Sinasabi na Eucharistia sa roog na bangkete, sa roog na karakanan. Dapat lamang na magbubulos ang kakanon ang inumon nin huli sa nakulang kaumahan nin pakisumaro sa mahal na Diyos. Kung kaya, again, particle sa tuyang inaugalian na basta nagselebrar nin anibersaryo, sabi, pagkagalan, pero actually paglaok sa buhay na na'y kasagkuran, ano nangyayari, ano kinigibukan pamilya, and amot-amot siya ka rin maawalis. May bangkiti baga, pero binahanda na puno, na pagkaon, imbitado ang gabos, sige ang pang-alo ko, tumatot mo sa balaga. Pagkatapos ng bangkiti sa simbahan, bangkiti sa balay. Masabi, ano kayo kung kaparanda pa kita? Total, wala naman doon ng bangkay, linabungguyaan, kung lugar ka na kan pagkabuhay liwan, kan bangkete, but at the same time, sa anuman anniversary, ang kagadanan nagpapahayag na diri nakautol o nakaputol ka na relasyon sa sunod sa pamilya, that even beyond death, ang sa tuyang namumot ang nagadan dahil di siya naging parte dan sa tuyang pamilya, kung kaya minsan siya wala na physically ginigurong pa na siya presente na siya kaupod gihapon sa selebrasyon kan pamilya. So, yun ang gayunan kan sa tuyang pagtubod, kan sa tuyang manamang kinaugalian manunod sa mga bagay na ini, lalo na sa dalawang buhay. Na totoo ang kagadanan diri natapos kan gabos, diri nakapalimot san gabos, kundi mao yun, kung minsan gana ang sarap na namumutan, sinasabi pa kan agong kan mga aki ay buhay pa si Papa, ya di kaulog namin. Kaya yun ay ikuda niya
yun na dati plato niya, napabaya lang niya kay para sa amo, mas hindi na mo na yung aramin na kaya pa man siya paupo, ihapon sa akin sa pagkaraon, siring ka dati na kawin kan siya nabubuhay ng sa bago din lang. So, iyan sa tuyang pinagsisilibrado niya. So, buhay, pagkabuhay liwat, buhay na rin kasangkulan, gabos. Pinadaladawan ni Saro na telipon, ni Saro na karakanan. Na kunhain ang mahal na Diyos na yun mismo ang naghahanda. Tanganin, padagos na iano sa tao na mauutolido ang kamuktakan na ini dahil maski anong kasiraman ka handa nindo sa kinabaan di makapantay sa sakuyan na bangkete na ihahanda pag-abot kan panahon ba't bilang fortes ng bangkete na iyan yari ang Eucharistia ang banal na misa kunhaan ang hawak kasindugo ni Kristo hinahatag sa ato bilang kapanon bilang inuon para sa kanan tangani ikaw kita ng kusog sa paglalakbay niya hindi sa kinabaan pagkanto sa paghiras sa bangkete na daig tapos bangkete na sangkot lamang paggaramitan ni Aki ni Diyos ni Saro na disipulo ni Kristo ni Saro na tinubos ni Kristo minsan ngani nagkasala minsan ngani nag-agi ni paglilinig hindi sa kinabaan o sa purgatorio na ngayon pabot sa pagbabayan ni Diyos. So kung siring maaming mahal na Diyos na tayo na namumuhat sa vida. Matitiw kita Diyos. Ang simbang Jesus na kagurangan na pami kami na magbagong buhay. Ang bilog na simbahan sa pinamatagan isa sa iyong pagpanara, ang gabos maglabaw sa dalan ng pagtugod na simbang